Welcome to Donmar TV News Channel. Grabe guys, shocking na naman itong balita na ito guys. Binalita ito ng SMNI, okay? Ito yung nangyari guys. 'Di ba may kumakalat ngayon sa Facebook, sa social media na itong anak ni Leni Robredo ay may peking balita raw na kumakalat tungkol kay Aika Robredo, 'di ba? Pagkatapos niyan, kumakalat yan na sabi nila that's a scandal na fake raw yan. Nasabi ng kampo ni Leni Robredo o mismo si Leni Robredo sa kanyang interview ay wala siyang ibang suspect raw kundi yung kampo ng mga BBM supporters. Mainly, Robredo is mentioning about the BBM camp na ang nasa likod raw nito, itong scandal na pinalabas raw ito ng mga BBM supporters. Okay? So, in-interview itong si Ana Uy, Professor Ana Uy, tungkol dito. Kung hindi ba ito, desperate move na talaga ito sa mga kakamping guys. Grabe, wala nang ginagawa si Bongbong Marcos. No? Sa mga patutsada nila, wala. BBM remains to be silent. Is doing the positive campaign. Pagkatapos nitong skandal na itong Aika, si Bongbong Marcos pa ang kanilang ginawang may kasalanan dito. Grabe guys. Hindi ko na alam kung anong mafe-feel ko dito, pero parang desperate moves na ito sa mga kakamping guys. But guys, bago ang lahat, you like this video, share this video ha. Please, like this video para kakalat ito na itong mga maling impormasyon na mga banat ng mga kakamping guys ay mas spread ito na ito ay dapat nating bantayan na itong mga kanilang mga moves nila na hindi ito dapat na hindi dapat si BBM ang sisihin nila dito. Okay? So like and share this video guys para kakalat ito sa ating friends and families, BBM supporters. Okay? So let's play the video. Mag-comment kayo, mag-react kayo dito sa opinion ni Professor Ana Uy. Okay? Sabi ni VP Robredo, si BBM daw yung nasa likod ng smear campaign against her daughter Aika. Nag-reply naman ang kampo ni BBM ngayong araw at sinabi ni Attorney Vic Rodriguez na enough of your deceptions. Patama niya yan kay VP Leni Robredo. Do you think, ma'am, nga ganitong move, desperate move from the camp of VP Leni Robredo? O kanina, kasama ko si Kamentong at si Sir Peter Lavinia na pag-usapan namin yan. Sabi ko sa kanila, hindi ko alam yung issue actually, kanina ko lang nalaman, mga lunchtime. Sabi ko, I don't think ang Unitin camp or the BBM camp would do such thing. Unang-una, from the very start, ayaw ni BBM ng negative campaigning. Correct. Kahit siya mismo nga hindi siya sumasagot, kahit na binabatuhan mo na ng question na negative as against to another candidate, ayaw niyang sagutin. Ang sinasabi lang niya, wag na tayo dyan. Even yung mga supporters niya at saka mga campaign people niya, sinasabihan niya, wag tayo sa negative campaigning. Robredo, pagkatapos si Bongbong Marcos ang sisihin ninyo? Okay? Skandalo nyo lang yan. Huwag nyong isali si BBM sa mga kagaguhan nyo. So I don't think it's really binabato nila kay BBM na or kanila kalaban ni Robredo binabato o sino ba di si BBM ang kampo ni BBM. Binabato nila na sila may allegedly yun ang gumawa. Pero I really don't believe in it, no? Kung ang may mga haka-haka, ito hindi naman to this is just an opinion, probably speculations, pero may mga haka-haka na parang desperate moves na para magkaroon ng para sa akin desperate moves na talaga itong ginawa ni kakamping to, especially ni Robredo. Itong pumutok na skandal na ito, walang paki si BBM dyan. Ba't nyo sisihin si BBM, Leni Robredo? Walang kinalaman si BBM dyan. Wala siyang oras para manira. He is focusing on his platform, spreading good news to the people.
tawag dyan, sympathy, or di kaya maawa ang tao, ang Pilipino, or para magkaroon na rin ng momentum ang hinahanap nila yung kampanya ni VP Leni using that issue. Pero kahit ano pang ibato nila, kahit ano pang sabihin nila, nagawa na nila eh. Wala pa rin nangyari. Ang martial law, kinutkot na nila ang martial law, kinutkot nila ang 203 billion estate tax. Estate tax. Ang dami lang kinutkot na ng mga issue. May nangyari ba? Wala. Diba? Hindi pa rin naman tumaas ang rating ni Robredo eh. Ganun pa rin. Tumaas lang ng 9 points ngayon, probably dahil sumisipag na silang mangampanya, nagbabahay-bahay na eh. So at least siguro, kudos to them. It means kahit papano yung kanilang effort, nabibiyayaan ng 9 points. No? Pero significantly, wala naman eh. Yun ang sinasabi ko. Kasi nga, ang mahirap sa mga ganyang kampanya, nagiging parang nato-turn off kasi ang tao sa ganyan. Kasi hindi na nga yun ang hinahanap ng tao. Ang hinahanap ngayon ng tao is positive campaigning. Focus lang doon sa sa plataforma, focus doon sa kung anong gusto ng kandidato para sa bayan. Correct. Yung mga mudslaying and all this kind of deceptions and all that, hindi na yan uubra sa mga tao ngayon. Kasi pagod na ang tao eh. Parang pagod na, tapos umay na ang tao, nauumay na ang tao sa mga negative campaigning. At itong professor na ito guys na si Ana Uy, real talk ito ha. Real talk itong nagsasabi si Ana Uy guys. Okay? Sa mga ganyang desperate moves. And it will never change the reality na at the end of the day, BBM and Sara is still the front runner of this election. And it will be until the end of this election. Ma'am, so ganun talaga. May tanong ko lang, meron bang nangunguna sa survey na binabanatan yung napakalayo naman niyang kalaban or leading siya eh? Kumbaga siya yung pinaka mataas yung agwat nila. Tapos nakikita niyo ba or meron bang instances na binabanatan niya ito dahil wala nang ganun. Kumbaga sa kanilang strategiya ngayon tuloy-tuloy lang sila at ang ikinamangha ng iba sa kabila ng pangungunan nila tuloy-tuloy yung kanilang pag-iikot araw-araw yan every day yan sila na umiikot talaga compare dito sa mga medyo sorry to say yung mga nangongolelat sila pa yung hindi masyadong abala sa pag-iikot talaga. Yes. I think yung except for Robredo, I think the rest parang feeling ko lang hindi ko naman sinasabi yun na yun. Parang feeling ko nararamdaman nila yung reality and they're just being realistic. So, hindi ka na rin siguro gagastos dyan ng malaki kung titignan mo rin yung kung saan ka nakapwesto. Kasi, di ba, pag gumastos ka pa tapos hindi ka naman manalo, design yung pera mo. So, I think that's the reality. Alam nyo ang pattern guys, no? If I will try to analyze yung una, yung anak ni Robredo at yung mga ibang artista ngayon nag-iikot, nagbahay to bahay na silang nangungumpanya. Meron pa nga silang mga volunteers na kusang nangungumpanya sa mga bahay-bahay na iboto si Leni Robredo. And the one side of it is that meron pa silang binigay na mga flyers, mga leaflets na sinisiraan si Bongbong Marcos. Di ba? Yun ang unang topic natin. Ngayon naman, ito na namang pinapalabas nilang skandal ni Aika na ang kagagawan daw itong peking balita na ito ay si Bongbong Marcos daw. So, talagang desperate na sila. Kasi tumaas raw sila ng 9%. Kaya todo na nila kasi takot na silang matalo eh. Pero si Robredo pinupush talaga nila. Well, pinupush din na Robredo ang sarili niya. Pero pagdating naman doon sa usapin na kapag nangunguna ka ng milya-milya, titirahin mo ba yung pumapangalawa sa'yo na malayong-malayo? Of course na. Hindi that's stupid, no? Stupid pero talaga. That's why I'm saying na I don't think BBM will do anything at all na masisira ang kanyang momentum. Yun ang may momentum. Okay. Yung unity team. Hindi nila sisirain yan. So they will just continue doing what they're doing and pag-iigihan pa yan kasi sinabi nga ni Attorney Vic Aita na complacency, walang room for them, no? They will try to campaign and make it sure that they will win. Kumbaga, yung unity magiging majority. Si BBM will be a majority president and Sara, I think, would want to be a majority vice president in terms of votes. So I think ganun ang direksyon. I don't think, kung ako ba ay nangunguna, pag-aaksayan mo pa ba ng panahon ang
pangalawa ng milya-milya ang layo mo? Hindi na. Kasi masisira ka lang. Grabe talaga guys eh. Nakakainit na talaga ang ulo itong mga kakamping guys. Kasi alam naman nilang kulelat na sila. So itong mga desperate moves nila, grabe na talaga ang paninira guys. Ito na talaga yung mga strategy nila, no? Wala na silang paki. Masisira sila kasi sira naman sila noon, di ba? So desperate move ito na talagang harap-harapan na itong paninira sa mga kampo ng BBM. Kawawa talaga si BBM eh. Pero alam ko through this video guys na ma-share natin ito, na protektahan natin si BBM. Hindi ito dapat sisihin si BBM guys. Walang kasalanan si BBM dito. Gawa-gawa lang ito ng mga kakamping guys. Hope you will support BBM for this. So, kung ganun yun eh. Share itong Psychologically, video, guys. strategy-wise, and politically speaking, ganun. So, I don't think yung mga issues na binabato sa frontrunners ay, magmamatter or totoo. Pero ma'am, 100% hindi ako naniniwala na galing yan sa kampo na nina Sara at BBM, yung mga pati itong si Admar, no? Curious rin itong si Admar eh, kung talagang effective ba itong mga ginagawa ni Leni Robredo, talaga bang makakatulong itong manalo si Leni Robredo sa ganitong mga paninira nila. Okay? Yun ang follow-up questions ni Admar eh. issues na binabato na tipong kay Aika ata yan. No? Pero Allegedly. malaki ba ang posibilidad, ma'am, na yung the ayan. other way around po, yung mismong nangungulelat yung babana doon sa Of course. front runner? Of course. Of course, malaki. Kasi bakit? Sino bang babatuhin mo kung di yung hitik ng bunga? Ganon din lang yan, di ba? Babatuhin mo yung hitik ng bunga kasi, Yan. syempre nainggit ka na dyan, na-insecure ka na dyan. Okay. So, mag-react tayo dito. Sa akin lang is, alam mo, sa panahon ngayon guys, na malapit na talaga yung election guys, almost 20 plus days na, ganito na yung mga moves ng mga politiko guys. So be careful. Okay? So itong skandalo na ginawa nila, na sinisi nila si Bongbong Marcos, lahat ito ay paninira kay Bongbong Marcos. So wag tayong magpadala dito. Okay? Like and share this video guys para kakalat ito, na aware ang mga mamamayan na ito ay isang propaganda lamang ng mga kakamping. Okay? Wala silang ebidensya guys. They are still yet to investigate the issue. Okay? At tapos sinisisi na nila si BBM kagad dahil gusto nilang masira si BBM. Kasi wala na silang magawa eh. Talo na talaga sila. Okay? So please, you like this video and share this para kakalat ito sa friends and families natin. Don't forget to subscribe to my channel Donmar TV and hit the notification bell para updated kayo sa mga galawang pampolitikong kagaya nito guys na dapat nating bantayan. Let's protect BBM. Hope na sa mabuti kayong kalagayan guys, and see you in my next video. Okay? God bless everyone.